Kumusta ulit mga ka-MPBL? Welcome na naman sa another episode ng MPBL Talks dito sa Ligang Pinoy. Today is February 17, 2024 and ang pag-uusapan naman natin is yung mga naganap na updates or mga recent activities dito sa MPBL from the week of February 10 to 17, 2024. So pag-uusapan natin sa episode na ito yung gaganaping 2024 Preseason Invitational starting February 21 doon sa General Santos City, and pag-usapan din natin yung mga bagong in-announce na signings ng mga bawat teams, and of course yung mga gaganaping tryouts this coming week, pag-usapan din natin yan. And lastly is update natin about the Pampanga Giant Lanterns na defending champion this coming 2024 season. So yun na nga mga ka-MPBL, last week in-announce na ang Preseason Invitational ay gaganapin nga sa February 21, 2024 doon sa General Santos City. Ito ay kasabay ng Kalilangan Festival doon sa General Santos City, and merong 8 teams na sasali. Yung 8 teams na ito will be divided into 2 groups, 4 teams per group. And yung bawat group ay maglalaro ng single round robin, and yung top 2 sila yung mag-a-advance dun sa crossover semifinals natin. And then sa semifinals, knockout lamang ito, and then kung sino man yung mananalo, mag-a-advance sa finals, and knockout game na rin yung championship. Last year kasali yung ang nag-champion sa preseason last year is yung Zamboanga Families Brand Sardines, pero hindi na sila kasali sa coming 2024 Preseason Invitational. So yung mga 8 teams na kasali this 2024 Preseason Invitational, sa Group A ay nandun maglalaro yung South Cotabato Warriors, Batangas Embassy Chill, yung Bataan Risers and Manila Stars. Just a little trivia, yung South Cotabato Warriors ay kilala dati na General Santos City Warriors. So nagpalit na ng pangalan yung Gensan Warriors. Sila na ngayon ay kilala na as South Cotabato Warriors. And doon naman sa Group B, ito ay composed of yung guest team ni Manny Pacquiao, yung Blazing Bulalakaws, and of course yung defending champion na Pampanga Giant Lanterns, yung Quezon City Toda Action, and Valenzuela Classics. So again, yung para sa mga hindi nakakalam, ito nga ay gaganapin sa February 21, 2024 doon sa General Santos City. So abangan natin yan mga ka-MPBL. Wala pang official announcement kung saang TV network ipapalabas yung mga preseason games, pero ang sigurado po ay ipapalabas ito sa Facebook and YouTube channel ng Maharlika Pilipinas Basketball League. So kung hindi pa kayo naka-follow or naka-subscribe, i-follow nyo lang yung official page ng MPBL, yung Maharlika Pilipinas Basketball League. And meron ding official YouTube page yung MPBL. So i-follow nyo din, search nyo lang yung MPBL Live, and makikita nyo yung official sa YouTube channel ng MPBL. So mag-subscribe din kayo doon para updated din kayo every time na meron silang i-upload na bagong video. And eto nga, recently, just today, formally in-announce na ng Quezon City Toda Action yung 2 batches ng kanilang lineup para sa upcoming na preseason invitational, and most likely yung lineup din ng Quezon City dito sa preseason ay ito rin yung magiging lineup nila pagdating na ng regular season. Yung lineup ng Quezon City ay kinabibilangan ni na Jason Ballesteros, si Ichi Altamirano, Reggie Tautuan, Kenji Roman, si Amarco Sari, Chino Mosqueda, Rafael Are, Michael Are, JP Kawilan, Rin William Bing, si Jonas Tibayan, Alex Desoyo, and Jonathan Gesalem. So far, 13 names pa lang yung in-announce ng Quezon City, pero sa isang team kasi ay merong pwedeng mag-line up to 22 na players. So pwede pang madagdagan itong line-up ng Quezon City. Meron pa silang 9 na roster spots. Looking at this line-up, pansin-pansin na mas malakas to kaysa yung line-up nila last year. Kung nasubaybayan ninyo yung MPBL last year, yung Quezon City, kilala siya as Quezon City Gas and Go. Ito, isa siya sa pinakamahina na team last year. Nasa bottom teams lamang yung Quezon City. Sila nung mga Bicol Volcanoes, Mindoro Disciplinados, Valenzuela. Sila yung mga nasa bottom ng standings, pero based dito sa bagong lineup ng Quezon City Toda Action,
medyo mas malakas na sila ngayon. Makikita natin si Jason Ballesteros, siya yung league leader in terms of blocks last year. And malakas din siya sa rebounding, si Jason Ballesteros. Previously, naglaro siya sa Pasig and siya yung starting center ng Pasig MCW Sports last year. And sa opensa, nadagdagan na rin sila ng mga experienced players. Si Ichi Altamirano, alam naman natin na okay din yung opensa ni Ichi Altamirano. Si Chino Mosqueda din na galing Muntinlupa Cagers and previously sa Zamboanga Families Brand Sardines and NU Bulldogs din to itong si Chino Mosqueda. So very capable din siya in terms of offense. And dami din. Jonas Tibayan, galing UAAP din to, NU Bulldogs. Si Rafael Are, galing Sarangani Marlins. And si Michael Are naman, galing naman sa Rizal Golden Coolers. And of course, JP Kawilan, UAAP player dito dati. And si Rin William Bing, isang athletic na wingman na galing San Juan Knights. So kung mapapansin nga natin, madaming experience na players dito sa Quezon City Toad Action. And I'm expecting na mag-i-improve yung record nitong Quezon City Toad Action as compared to their record last season. In terms of Bicol Volcanoes din, again, na-mention ko kanina itong Bicol Volcanoes, ito yung isa sa mga pinakamahina na team. In fact, yung Bicol Volcanoes, isa ito dun sa mga teams na napabilang dun sa napangalanan ng mga involved sa game fixing. Pero this season, 2024 season, according dun sa official page ng Bicol Volcanoes, yung original na management ng Bicol Volcanoes ay babalik na this season. Itong original management, sila yung humawak nung time na malakas yung Bicol ng 20 Lacan season. Kasi naalala ko at that time, sila yung 8th seed sa playoffs And then, nakalaban nila yung Davao Occidental Tigers and muntikan pa nilang ma-upset yung Davao Occidental Tigers at that time. Muntikan pa nilang matalo yung number 1 seed na Davao Occidental Tigers. Last season naman, yung pinalist kasi nung management. So, iba yung management na naghandle ng Bicol Volcanoes last season. Kaya naman, pumangit yung record nila. Pero this 2024 season, babalik na yung original management ng Bicol Volcanoes. So, expect din natin na mag-i-improve yung kanilang record. And makikita naman natin kasi recently, nirelease nila yung pangalan ng mga players na pumirma dito sa Bicol Volcanoes. Yung pinaka-latest na pumirma sa Bicol Volcanoes ay si Rafael Go na galing sa Letran Knights program. And yung iba na na-announce so far na maglalaro sa Bicol Volcanoes ay sina Cyrus Llarena na galing din na nag-champion sa San Beda recently. Si Kent Lau, dating player din sa UAAP, sa UST Tigers. And ex-PB player si Rafael Reyes. Si JB Gallego din na galing San Beda. And si Justin Alfonso na homegrown player naman. So far, sila yung mga na-announce na confirmed players ng Bicol Volcanoes. And maganda naman yung makikita mo kasi may pedigree naman ito. Merong galing sa mga NCAA and UAAP. And meron silang ex-PBA player in Rafael Reyes na posibleng maging leader nila in court and dun sa locker room. Dito naman sa Iloilo United Royals, recently in-announce ng Iloilo United Royals, yung latest signing nila ay si Tisadi Rangel. Si Rangel ay 6'7", na naglaro din sa Gilas and sa Alab Pilipinas and dating player ng NU Bulldogs itong si Tisadi Rangel. So since 6'7" siya, additional big man ito for the Iloilo United Royals. And na-observe ko din na nagpalakas din itong Iloilo United Royals. Madami silang kinuhang mga magagaling na collegiate players. So recently nga, in-announce nila na pumirma na sa kanila si Mark Nonoy na alam naman natin na nag-champion with the DLSU Green Archers nitong katatapos lamang na UAAP season. And nakuha din ng Iloilo United Royals si CJ Cancino na nag-champion din with the UP Fighting Maroons sa UAAP. And madami din silang mga existing pa na yung mga holdovers nila, na-retain nila. Sina CJ Katapusan, sina Shaquille Imperial, JR Onteco, Omar Larupay, Aaron Heruta. Si Aaron Heruta, originally Iloilo and then lumipat sa Bacoor last season. And for this 2024 season, magbabalik na si Aaron Heruta dito sa Iloilo.
And pumirma din sa kanila si Jason Credo na galing Ateneo Blue Eagles program. And nakuha din nila si RV Berjay from Marikina and si Ray De La Rosa. So kung mapapansin din natin, malakas din itong lineup ng Iloilo United Royals. It's a mix ng mga collegiate standouts, and meron din silang mga veteran players na kinuha like si Rangel na marami ng experience. Naglaro na siya sa Ala Pilipinas and sa PBA. So expect natin na magiging contender itong Iloilo United Royals. So far 11 lang yung na-announce nila na players. Again, 22 roster spots ang available. So expect natin na sa mga darating na araw ay marami pang i-announce na player itong Iloilo United Royals. And sa mga upcoming tryouts, nag-announce na rin yung Mindoro Disciplinados. Ang head coach ng Mindoro Disciplinados ay si JR Kawaling na dating player din sa UAAP. Siya na yung magiging head coach nitong Mindoro Disciplinados. And naghanap na sila ng mga players. So sa mga players na interested sumali sa MPBL and gustong mapabilang dito sa team ng Mindoro Disciplinados, may gaganaping tryout sa February 25, 2024. Ito ay gaganapin sa Pola Municipal Gymnasium 1 PM on February 25. So kung kayo ay interesado, magdala lang kayo ng inyong sariling dark and light uniform. And of course, magdala rin kayo ng inyong sariling water tumbler at tubig. Another team na naghahanap din ng mga players ay itong Parañaque Patriots. So confirm na rin na magbabalik ang Parañaque Patriots. And meron silang gaganaping tryouts on 2 dates, February 17 and February 18. Gaganapin yung kanilang tryouts sa Azure Residences dyan sa may Parañaque din. The hard court ng Azure Residences yung venue, and magsisimula ito from 3 PM until 5 PM. So kung kayo din ay interesado na maglaro para sa Parañaque Patriots, sali lang kayo dito sa kanilang tryouts. Punta lamang kayo sa The Hard Court sa may Azure Residences dyan sa may Parañaque. And of course, magdala rin kayo ng inyong sariling dark and light jersey and inyong sariling tubig and water tumbler. Finally, mga ka-MPBL, recently nagbakasyon yung mga players ng Pampanga Giant Lantern. So nilibre sila ng kanilang head coach na si Gov Delta Pineda. So dinala sila ni Gov Delta Pineda dyan sa Japan para mag-team building. And sobrang parang ito na rin yung treat ni Gov Delta Pineda kasi nga kaka-champion lang ng Pampanga Giant Lanterns, and isa na rin itong perks or bonus para sa pagiging champion nitong mga Pampanga Giant Lanterns. So mapapabilib ka na lang, sobrang alaga ni Gov Delta Pineda dito sa mga players ng Pampanga Giant Lanterns. And of course, pagbalik nila galing from Japan, dediretso na yan sila dyan sa General Santos City next week, kasi nga next week na yung kanilang pre-season invitational, and maglalaro ang Pampanga Giant Lanterns doon sa pre-season invitational. So yan, so far mga ka-MPBL, yan yung mga update natin from February 10 to February 17. Kung di po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe lamang kayo kasi madami pa tayong i-update habang papalapit yung season ng MPBL na finally mag-open na sa March 16, 2024. So abangan natin yung pagbubukas ng 2024 season. March 16 na yan. Wala pang confirm na venue, pero yung tentative na naririnig ko ay gaganapin yung opening ng MPBL sa Calasiao, Pangasinan. And again, kung hindi nyo pa nabalitaan, merong bagong franchise na sasali sa MPBL. Ito yung Team Pangasinan, Pangasinan Heat and Abra. And by the way, ang naririnig ko na rin, baka magpalit na ng moniker yung Pangasinan. Instead na originally kasi sinabi ng Pangasinan na Pangasinan Heat yung kanilang moniker, ang rinig ko ay magiging Pangasinan Heat Waves na. So baka maging officially i-announce din yan ng team na magiging Pangasinan Heat Waves yung official moniker ng Team Pangasinan. That's it mga ka-MPBL. Thank you for watching. And again, kung di pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, hit nyo lang yung subscribe button. Maraming salamat.